Miyembro! Welcome sa mundo ng mga kooperatiba. Narito ang mga dapat mong malaman bago ka sumabak sa iyong mga tungkulin. Una, ano ang co-op? Pangalawa, ano ang kaakbay sa kinabukasan multipurpose cooperative? At pangatlo, ano ang katungkulan mo bilang miyembro at empleyado? Ang PMES o Pre-Membership Education Seminar ay ginagamit upang pagbigyang alam ang mga bagong miyembro patungkol sa ating kooperatiba, mga benepisyo at pribilehiyo, at mga programa nito para sa mga miyembro. Ang kooperatiba ay isang organisasyon kung saan ang mga miyembro ang may-ari. Hindi ka lamang isang empleyado, miyembro at may-ari ka din. Ang mga bumubuo ay may iisang layunin. Ang mga direktiba at desisyon ng isang kooperatiba ay pinagbobotohan upang mapagkasunduan ang layuning ito. Ang mga miyembro ay namumuhunan ng hindi lamang pera, kundi pati oras at lakas upang maging parte ng pamamahagi ng kita. Ang bawat miyembro ng kooperatiba ay nakakatanggap ng karagdagang kita bukod sa sweldo na tinatawag na Interest on Share Capital and Patronage Refund o ISCPR. Maraming iba't ibang uri ng kooperatiba. Ang mga uri ng kooperatiba na makikita natin ay ang mga sumusunod. Una, credit cooperative. Nais mo bang magkaroon ng savings account kung saan ang pera mo ay kumikita ng interest buwan-buwan? O kaya naman nangangailangan ka ba ng loans para sa pang-araw-araw na gastusin? Ang credit cooperative ay may mga programa sa savings at loans para sa mga miyembro nito. Pangalawa, consumer cooperative. Ang layunin ay magbenta ng mga produkto sa mga miyembro nito, kadalasan sa mas murang halaga. Pangatlo, labor service cooperative. Ang prioridad ay makapagbigay ng oportunidad magtrabaho sa mga miyembro nito. Ang ating kooperatiba ay isang multipurpose cooperative. Ito ay binubuo ng higit sa isa o dalawang uri ng kooperatiba. Ano ang kaibahan ng manpower agency sa ating kooperatiba? Sa agency ay limitado lamang ang ating natatanggap. Trabaho, sahod, benepisyo mula sa gobyerno, at kinakaltasan ang mga manggagawa ng agency fee. Habang sa kooperatiba mayroon tayong trabaho, sahod, benepisyo mula sa gobyerno, ISCPR, libreng training na naaayon sa pangangailangan na papasukan, savings at loans programs, posibleng scholarship program para sa ating mga dependents, at marami pang iba. Bilang isang kooperatiba, tayo ay sumusunod sa 7 universally accepted cooperative principles na gabay sa lahat ng kooperatiba sa buong mundo. First principle, voluntary and open membership. Ang pagsali sa kooperatiba ay voluntaryo at walang diskriminasyon sa kasarian, politikal at relihiyon. Mayroong dalawang klase ng miyembro. Number 1, associate member. Lahat ay nagsisimula bilang associate member na mayroong benepisyo mula sa kooperatiba ayon sa tagal ng pagiging miyembro at kontribusyon sa kooperatiba. Number 2, regular member. Pag ang associate member ay tumagal na ng hindi bababa sa 2 taon bilang miyembro na may magandang performance record at dumaan sa proseso ng nominasyon, siya ay magiging regular member. Ito ay may dagdag na responsibilidad at magiging kabilang tayo sa General Assembly na may karapatang bumoto sa mga desisyon ng kooperatiba. Tandaan, ang associate at regular membership na ito ay membership sa kooperatiba at hindi status ng regular employment. Second principle, democratic member control. Bilang may-ari, ang mga miyembro ay kabilang sa paggawa ng desisyon sa mga polisiya ng kooperatiba. Sa General Assembly, nagpapasya ang mga regular member sa mga patakaran
ukol sa pamamahala ng kooperatiba. Mula sa mga regular members, binoboto ang Board of Directors. Third principle, member economic participation. Ang lahat ng member owners ay namumuhunan ng kapital na nagiging dagdag kita nila kapag mayroong net surplus ang kooperatiba o kapag ang kooperatiba ay kumita ng higit sa gastos nito. Ang nakukuha ng miyembro ay base sa puhunan at serbisyong ibinigay sa kooperatiba. Ito ay base sa kita ng kooperatiba mula Enero hanggang Desyembre ng nakaraang taon. Fourth principle, autonomy and independence. Ang ating kooperatiba ay pinamamahalaan ng mga kapwa nating member owners at malaya tayo mula sa mga external na impluwensya at kontrol. Pero sumusunod tayo sa mga patakaran at alituntunin na ating mga governing bodies. Fifth principle, education, training, and information. May bahagi ng net surplus ng kooperatiba na nakalaan para sa education at training para mapaunlad pa natin ang ating mga kakayahan. Sixth principle, cooperation among cooperatives. Bilang kooperatiba, nais din nating suportahan ang kapwa natin kooperatiba. Meron tayong cooperative partners para sa ibang mga serbisyo. Seventh principle, concern for community. Tayo ay nagbabahagi sa mga community programs, kagaya ng blood donations, pagtatayo ng tulay, at iba pa. Mag-recap tayo sa mga natutunan natin tungkol sa kooperatiba. Ang kooperatiba ay binubuo ng mga miyembro na nagtatrabaho at nagtutulungan patungo sa iisang layunin. At ang mga miyembrong ito ay mga may-ari din. Sila ay namumuhunan ng oras, lakas, at pera na nagbubunga sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kita. May iba't ibang uri ng kooperatiba at ang isang kooperatiba ay maaaring buuin ng 2 o higit pang bilang ng kooperatiba na tinatawag na multipurpose cooperative. At sa kooperatiba, ikaw ay ginagarantiya ng trabaho, sahod, at benepisyo mula sa gobyerno kagaya sa mga agency. Pero sa kooperatiba, ikaw din ay makakatanggap ng Interest on Share Capital and Patronage Refund o ISCPR, trainings, savings at loans programs, scholarship grant para sa dependents, at marami pang iba. Ang 7 prinsipyo ng UACP na sinusunod ng ating kooperatiba ay: First principle, voluntary and open membership, kung saan may associate member at regular member. Muli, tandaan, ang associate at regular membership na ito ay membership sa kooperatiba lamang at hindi ang status ng regular employment. Second principle, democratic member control. Third principle, member economic participation. Fourth principle, autonomy and independence. Fifth principle, education, training, and information. Sixth principle, cooperation among cooperatives. And seventh principle, concern for community. Ngayong alam na natin kung ano ang co-op, pumunta naman tayo sa kung ano ang kakbay sa kinabukasan MPC. Ang kakbay sa kinabukasan ay isang multipurpose cooperative. Ito ay naitala sa ilalim ng Cooperative Development Authority noong June 23, 2014. Nakabase ito sa National Road, Dampol 2nd A, Pulilan, Bulacan. Ang kakbay sa kinabukasan multipurpose cooperative ay nagbibigay serbisyo sa industriya ng construction, retail and distribution, manufacturing, managed services, aviation and logistics, at agribusiness. Ang layunin ng ating kooperatiba ay magbigay inspirasyon para sa makabuluhan at ganap na pamumuhay ng ating mga miyembro sa pamamagitan ng pagbibigay ng maayos at may dignidad na trabaho at mga dagdag na benepisyo na naibibigay sa mga miyembro upang umunlad ang ating buhay.
Ang ating kooperatiba ay mayroong 5 prinsipyo para maisabuhay ang ating layunin. Una, miyembro ang sentro. Ang ating mga programa at desisyon ay nakaangkla sa ikabubuti ng bawat miyembro. Pangalawa, pangkalahatang kabutihan. Ang bawat direktiba ay para sa pag-unlad ng karamihan at hindi ng iilan. Pangatlo, pagkukusa at responsibilidad. Ang lahat ng miyembro ay inaasahang kumilos ng naaayon sa layunin ng kooperatiba upang sama-samang umunlad ang bawat isa. Pang-apat, malasakit sa kapwa. Ang kooperatiba ay nakikisama din sa komunidad nito sa pamamagitan ng mga livelihood programs, medical missions, educational assistance, at ibang tulong. At pang-5, kahusayan sa sarili. Ang lahat ng miyembro ay inaasahan ng kooperatiba na magbigay ng kalidad ng trabaho upang kasabay ng pag-unlad natin ay umunlad din ang kooperatiba at ang ating mga kliyente. Mag-recap tayo sa mga natutunan natin tungkol sa layunin at mga prinsipyo ng ating kooperatiba. Ang layunin ng ating kooperatiba ay magbigay inspirasyon para sa makabuluhan at ganap na pamumuhay ng ating mga miyembro sa pamamagitan ng pagbibigay ng maayos at may dignidad na trabaho at mga dagdag na benepisyo na naibibigay sa mga miyembro upang umunlad ang ating buhay. Ang ating kooperatiba ay mayroong 5 prinsipyo para maisabuhay ang ating layunin. Una, miyembro ang sentro. Ang ating mga programa at desisyon ay nakaangkla sa ikabubuti ng bawat miyembro. Pangalawa, pangkalahatang kabutihan. Ang bawat direktiba ay para sa pag-unlad ng karamihan at hindi ng iilan. Pangatlo, pagkukusa at responsibilidad. Ang lahat ng miyembro ay inaasahang kumilos ng naaayon sa layunin ng kooperatiba upang sama-samang umunlad ang bawat isa. Pang-apat, malasakit sa kapwa. Ang kooperatiba ay nakikisama din sa komunidad nito sa pamamagitan ng mga livelihood programs, medical missions, educational assistance, at ibang tulong. At pang-5, kahusayan sa sarili. Ang lahat ng miyembro ay inaasahan ng kooperatiba na magbigay ng kalidad ng trabaho upang kasabay ng pag-unlad natin ay umunlad din ang kooperatiba at ang ating mga kliyente. Okay ka pa ba kamiyembro? Nasa huling bahagi na tayo ng PMES kung saan ipapaliwanag ang membership sa kooperatiba. Makinig mabuti dahil ang pag-uusapan natin ay tungkol sa iyo. Sa ating kooperatiba, ikaw ay miyembro may-ari o member owner dahil sa iyong inambag na puhunan o share capital. Ang iyong share capital ay iyong investment sa kooperatiba para sa kapital nito. Ang share capital na ito kapag lumaki ang negosyo at magkaroon ng net surplus ay kumikita ng pera na ibinabalik sa mga miyembro. Ang bawat miyembro ay may pantay-pantay na responsibilidad sa pag-unlad or gains at mga pagsubok, losses or failures ng kooperatiba. Paano ba maging miyembro? Kinakailangan na tayo ay empleyado ng kooperatiba. Step number 1. Dumaan sa application process. Magpasa ng requirements gaya ng government numbers, clearances at IDs, proof of education, medical results, at photocopy ng inyong birth certificate. Step number 2. Magbigay ng kalidad na serbisyo sa co-op at kliyente. Step number 3. Mag-ambag sa membership fee at puhunan o share capital. Ano ang membership fee? Ito ay nagkakahalaga ng 500 pesos at ito ay hindi nare-refund. Pag ang miyembro ay nag-resign at bumalik muli kahit kailan, hindi na siya sisingilin ng membership fee. Ang 500 pesos ay ibinabawas kada sahod sa halagang 5% ng sahod hanggang mabuo ang membership fee.
Ano nga ba ang puhunan o share capital? Ito ay nagkakahalaga ng 10,100 pesos. Ito ay kumikita tuwing may surplus gaya ng nabanggit kanina. Ito ay kinakaltas sa sahod pagkatapos makumpleto ang membership fee. Hindi nagsasabay-sabay ang kaltas ng membership fee at share capital. 5% ng sahod kada cutoff ang ibabawas hanggang mabuo ang 10,100 pesos. Kapag ito ay buo na, automatic na titigil na ang pagkaltas nito sa sahod. Tandaan na ang share capital ay refundable o ibabalik sa miyembro kung siya ay magpasyang umalis sa kooperatiba. Tayo ay hindi lamang miyembro ng isang kooperatiba. Tayo din ay empleyado ng isang negosyo. Ang ating kooperatiba ay nagbibigay ng serbisyo sa mga kliyente nito kapalit ng pera, kaya ito din ay isang negosyo. Bilang empleyado ng co-op, tayo ay sumisweldo kada cut-off mula sa kinikita ng kooperatiba sa mga kliyente nito. Bilang miyembro, ikaw ay nakakatabasa ng mga benepisyo ng kooperatiba, kagaya ng ISCPR, loans at savings programs, medical claims, at maaaring maging benepisyaryo ang iyong dependents ng scholarship grants ng kooperatiba. Ang pagiging miyembro at empleyado natin ay hindi maaaring paghiwalayin. Kung miyembro ka ng co-op, ikaw ay nagtatrabaho pa rin sa naturing na co-op. At kung ikaw ay nagtatrabaho sa co-op, ikaw rin ay miyembro nito. Ano ang gampanin bilang miyembro? Punan ang membership fee at share capital. Magbigay ng kalidad na trabaho sa kooperatiba at kliyente. Makiisa sa pagtitipong pang-kooperatiba. Tangkilikin, suportahan at protektahan ang kooperatiba. Ano naman ang gampanin bilang empleyado? Tayo ay may responsibilidad na magbigay sa mga kliyente ng ating kooperatiba ng kalidad na serbisyo. Kapalit ng ating serbisyo, ang ating kooperatiba ay nagbibil at nangongolekta sa mga kliyente upang mapasweldo ang mga worker member owners nito. Bilang miyembro ng kooperatiba, ikaw ay magsisimula sa associate member at magiging regular member pagkatapos ng 2 taon ng pagiging butihing miyembro. Bilang empleyado naman ng negosyo, may 2 uri din ng empleyado. Una, tayo ay magsisimula bilang probational member sa loob ng 6 na buwan o higit pa. Depende sa kalidad ng serbisyong naibigay mo sa kooperatiba o kliyente ng kooperatiba. Kung sa loob ng 6 na buwan, ikaw ay nagpakita ng magandang performance, ikaw ay gagawing regular na empleyado na may dagdag kita at benepisyo. Sa ating kooperatiba, tayo ay mayroong mga member supervisor. Sila ang nagre-representa ng ating kooperatiba sa ating mga kliyente. Kapag may concern ng kliyente o tayong mga miyembro tungkol sa ating patrabaho o trabaho, ang gampanin ng isang MS ay maging tulay ng mensahe sa gitna ng kooperatiba, kliyente at mga miyembro. Ito ang tinatawag natin na Statement of Members Account o Payslip. Dito makikita ang computation ng sweldo, deductions, benepisyong mandato ng gobyerno, pati ang ating mga ipon at utang. Makukuha ang SOMA pagkatapos ng 2 bagay. Una, pagbigay ng kalidad na serbisyo sa kliyente. Pangalawa, pagpasa ng Service Activity Record, timesheet o DTR sa ating MS sa schedule ng pasahan. Ang SOMA ay matatanggap sa schedule ng sahod. Ang SOMA ay binubuo ng 3 bahagi. Una, dito nakikita ang gross at net pay o kung ano ang matatanggap natin sa payout, allowance at ang government-mandated benefits na ikinaltas sa sahod natin. Pangalawa, ito ay acknowledgement receipt kung saan makikita natin ang mga kaltas kung tayo ay nag-loan sa Partner Credit Cooperative, ang ating savings at ang ating ipon na share capital.
Pangatlo, ito ay summary na may kopya natin at kopya ng office. Ang kopya ng office ay kinakailangan pirmahan at ipasa sa opisina. Inirekomenda na itago ang kopya natin upang tayo ay may binabalikan kung may tanong sa ating payout. Mag-recap tayo sa mga natutunan natin. Ikaw ay isang member owner na nagbabayad ng membership fee na 500 pesos at share capital na 10,100 pesos. Ang mga ito ay hulugan at ikakaltas sa iyong sweldo kada cut-off sa halagang 5% ng iyong payout. Ikaw ay empleyado ng ating kooperatiba na nagbibigay ng serbisyo sa kliyente na nagbabayad upang ikaw ay mapasweldo. Tayo ay mayroong member supervisor na maaari nating lapitan sa mga tanong patungkol sa trabaho at kung kanino manggagaling at ipapadaan ang mga mensahe at balita sa pagitan ng miyembro at kooperatiba. Tandaan, si member supervisor ang maaari nating lapitan kung tayo ay may katanungan sa ating sweldo, deductions, patrabaho o anumang concerns tungkol sa co-op. Kada sweldo ay binibigyan tayo ng SOMA kung saan pinapakita ang sweldo, deductions, loans, at savings natin kung mayroon man. Ito ay dapat itago para may dokumentong maaaring balikan kung mayroon tayong concern sa sahod natin. At dito na nagtatapos ang ating PMES kamiyembro. Para sa mga karagdagang katanungan, maaari lamang na tayo ay magtaas ng ating kamay.